What's up mga choy? So ngayong gabi nga pala is mag-spear fishing ulit tayo. Tamang kabit na ng ating guantes for safety and magdala din tayo ng kutsilyo. Kasi kagabi nakita ko ng indong kaso lang hindi ko tinirahan kasi nga wala akong pangpatay. Ang gamit ko nga pala ngayon is shotgun ulit. And then kasama nga pala natin ngayon yung ating bagong recruit na si Jans TV. Pwede nyo po siyang i-follow sa kanyang Facebook page. Ipipaste ko na lang dito sa screen. At ito na ang ating unang first dive. Let's go! Unang lubog pa lang ay narating ko agad ang buhanginan dito sa kailaliman ng Pacific Ocean. Tapos dahil plain lang dito at walang bato, ang pag-asa lang natin is talakitok or di kaya timbungan, kaso lang walang timbungan. Kaya yun, sobrang paglalakbay ko nakarating ako dito sa batuan sa kailaliman ng Pacific Ocean. Shout out muna sa inyo lahat guys. Kailangan talaga yung A na yan, pampaswerte kasi yan. And so ayun na nga, kagaya na sinabi ko sa katagalan na aking paglalakbay, nakarating ako dito sa batuan sa kailaliman ng Pacific Ocean at nagpakita itong ating unang first cut sa araw na ito. Tapos next na lubog ko naman, isang dangkal na lang yung tubig. And pag check ko, dito na pala ako sa may sandbar banda, kaya pala sobrang babaw. Kaya ayun, naglakad na lang ako papuntang kabila. Tapos habang naglalakad, may nakita agad akong isda. Uy, isda oh. Uli ka. Sinundan ko agad kung saan papunta yung may huwagang isda. Tapos ang likot niya kasi nahihiya daw sa ilaw. Itong isda pala na to ay timbungan. Wow, timbungan. Tapos sa kapitbahay niya lang may nagde-date na dalawang bite red fish. Pinitikan ko kagad. Kaso lang sablay, pero pangalawang pitik ko, ito na siya. Ops, wait lang, habulin natin yung isa kasi nakatakbo para isa ang yehe lang. Tapos nung isisikir ko na sana sa lagyanan ko, may nakita akong lapo na sumiksik sa bato kaya inabol ko. Pero nung pag-approach ko, may biglang dumapa na timbungan sa harapan. Kaya yun, nagkaroon tuloy ng mistake in the blow or aberratio ictus. And the crime was committed even though the wrongful act be different to which is intended. Tapos dahil medyo daplis lang yung tama kaya nakawala. Siyempre nanghinayang naman ako kaya hinabol ko para pitikan ulit. Kaya imbis na mitigating circumstances lang, naging aggravating patuloy. Kasi pumasok na yung qualifying aggravating circumstances na evident premeditation. Huy! Pakataka-taka, man lang ko oy. Murder man yan in the first place kasi may intent. Homicide kapag walang intent. Joke lang bitaw oy, baka mamaya mapanood to na attorney tapos pabalikin ako sa patio tapos tanungin, sinong abnormal na nagturo sa inyo niyan? Wait lang, ano ba yan? Masyado na tayong lumalayo. Balik muna tayo dito sa current scenario. Yan, nakikita nyo na kulay pula na fish. Ang tawag dyan, armor fish. Bye! Have a great time! Kaso lang, nakawala siya. Kaya ang tawag sa kanya, running fish. Swimming fish pala. Grabe ang swerte ko sa spot na nalubugan ko sa gabing ito. Kasi isang maliit na bato lang, ang daming nakatirang isda dito. Ito pang isa oh, lapo. Tapos itong sumunod naman, lapo ulit. Kaso lang, approaching pa lang ako, nakita niya na agad ako kaya lumipat siya sa kabilang bato. Pagsilip ko naman sa bato na to, hindi ko siya makita. Ayun pala, tumago siya sa sea urchin doon sa kabila. Tapos alam ko kapag pupuntahan ko to sa harapan, lilipat na naman to ng ibang bato. May nakita akong maliit na butas, doon ko pinadaan yung shafting ko. After ko nga masecure ang isdang ito, iginala ko naman ng aking paningin kung saan saan hanggang nakita ko itong dalawang saang. Gumalaw, klarong-klaro, akala ko ba to yung palalapo? Tapos ito namang isang lapong maliit na may kasamang mungit. Grabe, crabs pala yung dinner niya. Dito naman, next na lubog ko, grabe, sunod-sunod yung natuhog ko na lapo kaya hindi ko naon agad yung camera. Tapos yung isang to nagipagpatintero pa nga sa atin hanggang sa dumating sa point na napagod na siya at nagpahuli na lang talaga. Next na lubog ko naman, pagsilip ko dito sa kailaliman ng bato, yung lapo at saka baga magkasama. Medyo malikot yung isang to kaya yung lapo muna yung inuna ko.
After ko masecure ang lapo ay hinanap ko naman sunod ang isdang baga. Pagsilip ko sa kailaliman ng bato, wala dito. Ewan ko kung saan napunta. Tapos paglingon ko sa kabila, bulaga, andyan pala ka ha. Ops, medyo maiba tayo, hindi na to lapo ha. Ang tawag dito, Spanish flag snapper. Tinamaan ko na to kanina sa may bandang batok kaso lang nakawala, nakapunit pa. Mabuti na lang hindi lumayo, sa may buhangin banda dumapa. Kaya ayun, binigyan ko na. Dito naman, saksihan nyo kung gaano ko kabano dito ha. Grabe, sunod-sunod yung tira ko sa lubog na yun. Tapos sa part na to may nakita akong malaking isda. Kaso lang palaubat na yung camera ko kaya napasabi na lang ako ng ganito. Ay, sana mahabol pa. Ang tawag namin sa ganitong klase ng isda ay ipos-ipos. At ang ganitong klase ng isda ay malambot ang laman. Kaya kung pipitik tayo ng ganitong klase ng isda ay dapat talaga stone shot. Blessings na naman na nakauwi tayo ng safe. At eto nga pala yung lahat ng huli ko. Isalin ko lang. And so ayun, tapos na nga. Ay ito pa pala isang timbungan. Muntik pa nakalimutan. And boom, bulaga, umaga na. Ito nga pala lahat ng huli ko guys. Meron tayong ipos-ipos, red sea bream, lapu-lapu, at saka mungit or mas common sa tawag na labahita. Tapos dahil medyo naulan-ulan dito sa planeta namin, kaya napagpasyahan na lang namin na prituhin at gawin sweet and sour itong malaking ipos-ipos. And so far yun lang for this video. Sana nasulit ko ang nasayang na oras ninyo. Maraming salamat. Babu!